Pilit kong tinatakpan ang aking mga tenga. Nakayakap sa akin ang bunso naming kapatid na si Teo, habang si Ryla naman ay nakahawak sa aking braso. Hindi na mabilang ang mga patak ng luha na naghahabulan pababa sa aking pisngi. Mag-10 minuto na rin kaming nasa sulok ng aming kwarto. 10 minutong walang hintong iyakan habang nasa piling ng isa't isa. Nakakalungkot lang isipin, ngunit wala akong magawa. Hindi sa dahil natatakot ako, kundi pinilit kaming maparito lamang sa sulok ng aming kwarto. Nakakabingi na ang ingay sa sala. Napapalingon na lang ang mga dumadaan sa lakas ng mga sigawan. Nag-aaway na naman si Papa at si Mama dahil sa bisyo at pambababae nito. Walang hiya ka? Hindi mo man lang ba naisip na may mga anak ka na, ha? Pasigaw na sabi ni Mama. May tinapon pa ata ito dahil rinig na rinig rin ang ingay ng isang nabasag na gamit sa sala. Pagod na akong intindihin ka. Kahit sinong lalaki magloloko sa'yo, sa ugali mong yan. Sambit naman ni Papa. Aba, ikaw pa tong matapang. Ikaw na nga yung nagloloko dito eh. Letche ka, lumayas ka rito. Oo, talagang lalayas na ako. Buisit na pamilya to. Wala kayong kwenta. Sagot ni Papa. At kasunod na lamang ang marahas na pagbukas at sarado ng pinto. Rinig ko rin na pinaandar ni Papa ang kanyang motor na naging hudyat sa akin na siya ay aalis. Nawala na ang ingay sa sala at napalitan ng malakas na hagulgol ni Mama. Nasasaktan ako, kami ng mga kapatid ko. Iniwan kami ni Papa nang ganon-ganon na lang. Tumayo ako at ang aking mga kapatid at dahang-dahan lumabas ng kwarto upang pumunta sa sala. Basag-basag ang mga larawan naming magpamilya. Basag na rin ang ilang paboritong florera ni Mama. Sa 10 minuto lamang, ganito na ang itsura ng aming sala. Parang dinaanan ng isang malakas na bagyo. Ma? Naluluha akong sabi at pumunta kay Mama. Sabay-sabay kaming nagyakapan. Ang isang senaryong sa teleserye lamang nangyayari ay hindi ko inaasahang mangyayari sa amin. Ngayon, kami na lamang ni Mama at ang aking mga kapatid. Wala na kaming magagawa, kundi ang magpatuloy. Dahil wala na ang dapat sana'y pundasyon ng aming pamilya. Sa susunod na linggo, pasukan na naman. Haharap na naman sa pinansyal na pagsubok. Ang aming pamilyang baon na sa kahirapan ng buhay. Makakaya kaya namin? Lalo na ngayon na wala na si Papa? Matapos ang isang linggo. Notebook, ballpen, papel, 1/2, 1/4, 1 1/2. Wait, ano pa ba kasing kulang? Bulong ko sa sarili habang pinapasok ang mga nabili naming gamit sa aking bag. Pasukan na bukas. Nakakakaba dahil nasa 11 baitang na ako. Pero mas nakakabahan ako sa magiging gastusin namin. Tama, yung correction tape. Natatawa kong sabi. Alam kong sa first day of senior high school life ko, may hihingi na agad ng correction tape.
Hindi ko dapat to makalimutan. Ate, kulang pa po ako ng isang notebook. Malungkot na sabi ni Rylan at lumapit sa akin. Nasa ikapitong baitang na kasi siya ngayong pasukan, kaya mas madaming notebook ang kailangan niya. Sandali, maghahanap si ate. Sabi ko at napakamot na lang sa ulo. Huwag na po, nag-chat na po ako kay kuya. Hindi niya pa natapos ang sasabihin niya nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Kuya Seb! Natutuwa niyang sabi at binuksan ng pinto. Aba, andito na naman siya. Ano ba kasi itong si Rylan? Nakakahiya naman kay Seb. Sabi ko sa isip ko. Kababata ko pala si Seb or Sebastian. His real name is Skylar Sebastian. Kaya minsan pag trip ko, tinatawag ko siyang ulap na agad niya namang ikinapipikon. Naging best friend ko na siya simula pa pagkabata. Ewan ko ba, pareho lang kasi kami ng trip sa buhay. Ang pinagkaiba lang namin, maayos ang pamilya niya at may kaya sila. Dala ko na yung notebook mo. Sabi niya kay Rylan. Bumungad agad ang kanyang ngiti sa pagbukas ng pinto. Hawak-hawak niya ang isang paper bag at iniabot ito kay Rylan. Thank you po! Agad namang sabi ni Rylan. Pero, teka lang po, sobra naman ata to. Sunod niyang sabi, pagkabukas ng paper bag. Hindi ka naman kasi nagsabi kung ilan eh. Sa'yo na yan. Magagamit mo rin yan sa susunod. Sagot naman ni Seb at marahang ginulo ang buhok ni Rylan. Napayakap naman si Rylan sa kanya, saka umalis. Higit na mas matangkad siya kumpara dito, kaya tumihin pa si Rylan ng kaunti. Nagtama ang tingin naming dalawa ni Seb na agad namang nagpatawa sa akin. At andito ka na naman? Nagkukunwaring naiinis kong sabi. Bakit? Ayaw mo bang nandito ako? Sagot niya naman, sabay ayos ng kanyang buhok. Kahit anong gawin mo, wala ka ng pag-asang maging gwapo. Pang-iinis ko sa kanya. Pero sa totoo lang, gwapo naman talaga siya. I mean, hindi dahil sa kaibigan ko siya, pero malakas kasi talaga yung dating niya. Matangkad, katamtaman ng katawan. May kaputian at yung ngiti niya talagang nakakaakit. Napaupo ito sa tabi ko at nakiayos pa sa mga laman ng bag ko. Isa-isang tinitignan kung ano ang mga gamit ko. Nakatitig lang ako sa kanya. Parang isang bata na ngayon lang nakakita ng notebook. Sabi mo hindi ako gwapo. Diretsyong sabi niya habang naghahalongkat pa rin sa mga notebook ko. Alam kong tinutukoy niya na matagal na akong nakatitig sa kanya. Anong strand ka nag-enroll? Mabilis kong sabi. Buti na lang nakaisip agad ako ng tanong. Ayokong maging awkward ang atmosphere sa aming dalawa. Ayun rin pala ang pinunta ko dito eh. Sagot niya naman at biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Ha? Bakit? Nag-STEM ka diba? STEM tayo, ano ka ba? Yan ka na naman sa mga naghams ako. Hindi ako nag-enroll sa STEM. Hindi ko pa natatapos ang aking sasabihin nang bigla niya akong sinagot. Nakatingin lamang ito sa baba. Hinihintay ang susunod kong sasabihin. Simula pa lamang noong elementary,
magkasama na kaming dalawa. Noong moving up pag grade 10, pinlano namin na mag-STEM kami. Pero, bakit? Bakit bigla niya na lang akong iniwan? Napatahimik ako ng ilang segundo bago ako muling nakapagsalita. Ha? Bakit? Bigla naman. Putol-putol kong sagot. Kasi, hindi naman pala alagyan sa kurso yung lesson sa STEM. Baka ako lang rin ang mahirapan. Sabi niya. Pero, promise, I'll try my best to find time para magkita pa rin tayo. Dagdag pa niya rito at nag-alok pa ng pinky swear. Wala na lang akong nagawa at nakipinky swear na rin. Wala rin naman akong magagawa kung hindi niya gusto sa STEM, 'di ba? At naging magaan ang loob ko sa trend na ito dahil sa kanya. Paano na to? Bukas na ang pasukan. Unang araw bilang isang senior high school. Wala si Papa. No said, as one of my support system. Tanging ako lang. Kakayanin ko kaya? Kaya ko siguro. Kaya na lang.